Alright. So, magandang araw or kung anumang oras dyan sa inyong lugar. So, segue po muna tayo sa ibang community. No? Hindi muna natin tatalakayin sa content na to yung tatlong nasa screen niyo. Pupuntahan po natin ang Kalingap community na kung saan mayroong Kalingap ah, member na in-strike yung isa ring vlogger. At ang dahilan nito ay yung paggamit ng thumbnail, na insulto, there's a lot of reason. So, na-strike, kaya siya nakapagsalita ng hindi maganda. And ito namang isa ay, kumbaga, mayroon siyang sinet, no, sa sarili niya na once ikaw ay nakagawa ng ganito sa kanya and he has the opportunity, no, to uh, retaliate against you, gagawin niya. Kasi yun yung limit niya eh. Lumagpas ka para sa kanya, sobra na yon. So yan po yung magiging ang lalamanin ng kwento ng video na to. And kung bago pa lang po kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. Ipakita ang notification bell para maging aware ka sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang tayo. Walang personalan. Okay? So, nagsimula to, base din sa kwento at pinapakita ng isang vlogger. Okay, I'll name the two vlogger na talagang medyo, yun nga, medyo hindi sila nagkaintindihan. Isa ay si Jubilito, Channel TV. Okay, ito po siya for the, para lang po makita ng iba. No? Yan po, si Jubilito. Yan pala yung pangalan niya. Jubilito TV official. Okay? Siya po yung gumawa ng content doon sa pagpunta rin ng isa nilang kasamahan, no, na Starak kay Daddy Frankie, no? And that one is a different story. So, nung gumawa siya, nag-react naman itong si Marilyn Chang yan, no? Okay, pinapakita niya diyan yung reason nung bakit siya napikon. Okay, so later on we will play that video. Pero yan po yung dalawang vlogger, no? Si Jubilito TV official at saka si Marilyn Chang. Dahil may ginawa itong content si Jubilito na may isang kaya yung nakita yung video na naka-screen sa akin is yung screenshot or yung thumbnail yon ni Jubilito na ang pinaka-title nun is may nag-react, no, may mata, parang ganon, na nag-react agad doon sa pagpunta ni Starak, no, kay Daddy Frankie. So, nagkaroon ng kung anong kwento na nireactionan nitong si Marlene Chang. Which is hindi nagustuhan ni Jobilito kasi mayroon siyang mga sinasabi. At ito po yung reason kung bakit in-strike, no, ni Jubilito itong si Marilyn Chang. So, pakinggan po natin yung reason kung bakit in-strike ni Jubilito itong si Marilyn Chang. Kastiguhin mo ako, bakbakan mo ako, banatan mo ako. Wala pong problema yan. Basta nakapokus lamang po tayo doon sa topic or doon po sa isyong pinag-uusapan. Pero, no, mga kalingap at kabagis, pero, pag kayo po ay lumampas na doon sa isinet nating ikangay set point na dapat hanggang doon lamang, ay pasensyahan po tayo. Hanggang saan lang po ba ang sabihin na nating set point ni Jubilito TV Official pagdating po sa bardagulan or bakbakan? Kahit hanggang saan. Basta po, no, walang murahan. Okay. So, yon yung naging reason ni Jubilito. No? Yung namura siya. Okay?
Okay, lilinawin ko lang po dito sa dalawang vlogger na 'to, wala po akong beef sa inyo, wala po akong, masamang tinapay sa inyo. Katulad po ninyo, nagre-reaction lang din po ako. Okay, nagbibigay lang po ako ng opinyon ko base sa aking pagkakaunawa, base sa aking pagkakaintindi. And don't take this, no, as paninira sa inyo. Katulad ng sinabi mo, sir, Jubilito, sa mga diyan sa video mo na 'yan, you accept constructive criticism and consider this as one of those. No? Hindi ko po intensyon na pahiyain kayo, insultuhin kayo. No? Naiintindihan mo yun, sir. Vlogger ka, reactor ka. So, whatever I will say here is just my opinion na whether you take it or not. Same thing with Ma'am Marilyn Chang. Hindi po ito personal. No? Katulad po ng sinasabi ko, issue lang tayo, walang personalan. And I'll just give my opinion sa kung ano yung nangyari. Okay, dito sa sinabi ni Sergio Bilito, no? Iba-iba talaga tayo ng breaking point natin, no? Dito sa social media. And as much as possible, ah, dapat malawak yung pangunawa mo. Dapat alam mo kung kailan ka papatol at kung sino yung papatulan mo. Di ba? So, dito kay Sir Jubilito, para sa kanya, katulad ng sinabi niya, say it everything, no? Bakbakan mo siya. But as long as you're on topic, issues na ibinabato mo sa kanya. Di ba? Walang problema sa kanya yun. Yung pagmumura ang hindi niya nakaya. It's too much for him para balahurain pa siya. Ginamit mo na nga yung video niya, tapos binastos mo pa or minura mo pa siya. Yun yung kanyang breaking point. Okay? Para kay Sir Jubilito, no? Sir, ito po ay opinion po lamang. Ah, matagal na kayo dito sa SOCMED, alam nyo na yung pasikot-sikot, hindi po ba? So, sa mga kasamahan din natin na vloggers, hindi po talaga maiiwasan na merong iba dyan. Medyo pasmado yung bibig. Ma'am Arlene, ha? Di po ito pa nga ano, ha? Meron po talaga. Hindi po maiiwasan yan. Kaya nga may set of rules si YouTube on how to handle this kind of uh, videos na ginagawa ng ibang content creator. Di ba ba? So, meron talagang nagiging expression or part ng kanilang content yung nagmumura, cursing others, no, insulting others. And yung pagmumura, no, although it's part no ng medyo cursing or defamation or kung anumang mga paninira, no? Kasi they consider it as a paninira, yung pagmumura, no? But others consider it as an expressions. And there's a lot of bloggers who's using it. Bakit nila nagagamit yan? Some, yon katulad ng sinasabi ko, it's an expression. While others, no, ginagamit nila yan to show how tough they are. No? May mga ganun eh. Parang may mga audience kasi na or viewers na kapag nagmumura ang isang vlogger, no, feeling nila, wow, tapang nito ah. Nakukuha niyang murahin yung nire-reaction na niya. May mga ganon, no? May mga na-agitate na mga viewers. So, some of the vloggers are using it. No, I'm not saying na ginagawa ni Ma'am Marilyn yun para makahatak ng viewers, no. No, maybe that's her style or it's part of her expressions, no. Actually, makikita mo naman on how vlogger use it, no. Alam mo kung expression lang yan and alam mo if he's really pointing to that vloggers na kanyang nire-reaction na talagang yun yung minumura niya talaga, no. So kayo mismo ng mga viewers, you can notice it, no. Iba yung dahil nagiging part ng expression niya. Okay? Dito kay Sir Jubilito, para sa kanya, yun yung breaking point niya. So, may chance siya na i-strike. Kaya niya ni-strike si Ma'am Marilyn Chang. Na ang bilis eh. Actually, kahit ako nagulat na ang bilis nung pagkaka-response ni YouTube. No? Kasi nag-file ng nag-submit ng strike si Jubilito kay YouTube which ang bilis ng response, no?
I think same day or a day before, a day lang na strike si Marilyn Chang. Take down yung content na yon, no? Kaya lang nakakapag-live pa si Marilyn Chang. Kung babalikan, kung medyo aware kayo sa guideline ni YouTube, no? First strike, dapat may 1 week suspension yun na hindi siya makakapag-live or she cannot do anything sa channel niya. No? May mga ganong guideline si YouTube. No? Ganon yung alam, based sa guideline ni YouTube. So, I don't know, but nakakapag-live si Marilyn Chang. And actually, yun ang i-play ko later on, yung latest niyang content na live. No? Pero according to Marilyn Chang, na-strike talaga siya. And mukhang ang penalty niya, no, I'm not too sure, but I played several video of Marilyn Chang, walang ads. Okay, that's another indication na nabigyan siya ng penalty ni YouTube. So maybe that's the only penalty na meron siya. Nawala lang yung ads niya. Pero nakakapag-live siya. I don't know if she can upload, no, yung mga content lang. Pero yung live stream niya, nakakapag-live siya. Pero according kay Marlin Chang, na-strike talaga siya. Okay? So yun yung reason kung bakit in-strike niya si Marlin Chang. Namura siya. Now, kay Marilyn Chang, medyo talagang pasensya na po madam. Kasi nanonood din po ako ng ilang mga videos ninyo na minsan talaga medyo maanghang magbitaw ng salita si Marilyn Chang, no? Which is for me, well, katulad ng sinasabi ko, yun yung barometer ni Jubilito. For me, murahin mo ako, it's fine because nagmumura din ako eh. No? Nagmumura din ako, but depende. No? Depende sa tao, depende sa topic, depende kung talagang it's too much. No? So, kung ako mamumura din ng kapwa ko vlogger, it's fine. Ang sa akin, ang barometer ko lang, don't include those person, my family, my daughters, no? Yung taong malalapit sa akin, kasi yun naman yung sa akin, no? Yun yung pinaka-barometer ko. Na don't include din. Kasi too much na yun. Masyado ng personal yun. Tayo yung magkalaban, huwag mong balikan mo. Huwag mong balikan yung mga taong walang alam sa ginagawa natin. Yun sa akin. But kay Sir Jubilito, yung namura siya. And of course, sigurado yun, pag pinersonal attack mo na siya or yung pamilya niya rin or yung mga taong malalapit sa kanya. Kasi yung pagmumura nga, ayaw niya na eh. What more pa kung idamay mo pa yung mga tao. Di ba? So, yun yung naging reason. Namura siya. But, ang naging sagot naman ni Marilyn Chang ay ito. Okay? Yang thumbnail na yan. No? Yang thumbnail na yan kasi, ang nag-trigger naman kay Marilyn Chang para siya ay mapikon. No? Ito po yung latest live ni Marilyn Chang na nakapag-live siya. No? Inamin niya naman na inano niya sabi niya pre-nibate niya raw. Kasi para sa kanya parang nonsense naman daw yung topic. So, pre-nibate niya. Pero kung yun ay pre-nibate mo, most likely hindi ka madadali. No? Actually, according doon sa ilang mga talagang YouTube educator, even daw naka-private, kaya raw ma-access ni YouTube. I'm not too sure. No, I'm not too sure. But kung talagang pre-nibate, no? Pre-nibate ni Ma'am Marilyn Chang, yung video na yon discussing about yung mga pinagsasabi niya kay Jubilito, pero na access ni YouTube, which means kahit i-private mo yan at nireklamo yan, no? Kayang tanggalin ni YouTube. Okay? I don't know how, no? Maybe because the link, maaaring pinasa kasi ni Jubilito yung link kay YouTube para pinaka-prueba niya, no? Na, ito kasi yung video. Yung video nirereklamo niya.
So I don't know if through link kayang i-delete ni YouTube yung video na yon. Kasi according to Ma'am Marilyn, private niya raw. Pero pagising niya kanubagahan, may na-receive, maybe, normally may marireceive siyang email niyan na na-take down yung video na yon because somebody complained. No? Ganun yon. So in short, talagang natanggal. And nag-react si Marilyn Chan because of this. No? Ito yung reason ni Marilyn Chan kaya siya nag-react. Ito po kasi yung unang content ni Jubilito, no? About, hindi, I don't know if this is, hindi ito yung una, sorry, hindi ito yung una. Ito yung naging reaction pala ni Jubilito, yung video na yan. Yung screenshot na nakikita nyo, yan yung naging ah, sagot ni Jubilito nung ah, pumunta itong si Starrax kay Daddy Frankie, no? So, nagkaroon ng reaction si Marilyn Chang na sinagot ni Jubilito at ito yon, no? Parang blind item ang dating. Kasi ang diskarte ni Jubilito kapag meron siyang mga reactors or vloggers na gusto niyang ah, itawag yung attention, no? Pero kasi blind item ang ginagawa niya, no? Hindi niya minimension yung name, but the way niya dinidiscuss is pertaining to someone. Kaya lang, lagi niyang sinasabi, ganun daw siya mag-reaction. Uh, Eto sir, ano lang to, observation lang po. And ito rin kasi yung ginagawa ko. If you have something to say doon sa vlogger, no? Wala naman siguro pong problema na i-mention mo yung name niya as long as you're not, di ba, saying words, no? Offending words, no? Katulad ng pagmumura, tulad ng pagdamay ng kanyang family, no? It's okay na kasi reactor ka eh, no? So part of your reaction is sabihin mo kung ano yung nakikita mong negative, but in a manner na wala kang gagamiting harsh words, no? I-base mo doon sa mga naging sagot niya, paliwanag niya, yung gusto mong ipuna, no? So much better mention his name or her name. 'Di ba? Katulad po ng sinasabi mo Sir Jubilito, considered it as a constructive criticism. Di ba sir? So mentioning the name of that individuals, I don't think na kasi maring umiiwas si Sir Jubilito na baka kasuhan, no? And it can be used, di ba? Kasi nag-name drop ka, parang gano'n. Yan yung gawain ng ibang vloggers, no? Na para medyo safe, wala silang sasabihing pangalan. Di ba? Wala silang sasabihing pangalan. Para if ever, o bakit ikaw ba yon? Eh, inaccept mo, so guilty ka. So, which is same reasoning ni Sir Jobilito. Pero, di ba, pwede mo namang i-mention. Di ba? As long as, katulad na sinabi mo, sir, they should take it as a constructive criticism. And, di ba, you're just enjoying your freedom of speech and expressions. Di mo ba? So, yan po ay aking ano lang, no? Suggestion, no? Kasi ito yung nag-trigger kay Marilyn Chang. Hindi niya minention yung name, pero feeling ni Marilyn Chang siya 'yon, no? Siya 'yon. And well, hindi ka naman makakaramdam ng ganun kung hindi ikaw 'yun eh. 'Di ba? So ito parang na-insulto si Marilyn Chang kaya napikon siya. So allow me to play itong part na to, no, na sinasabi ni Marilyn Chang. Hindi ako magagalit kung hindi mo ginawa ang ganyan. Kung kayo nga namura, galit na galit kayo, masyado kayong pikon, tapos ito okay lang na ako mismo pinapangalanan mo? Hindi ba pambabalahura yan? Sabi nga, ikaw na sumagot. Kung hindi insulto sa'yo yan, insulto sa akin ito. Yan, insulto sa akin yan.
So, okay lang. Gawin mo sa akin yan, mata na yan. Tapos nagmura kita dahil na-trigger mo ko. Ha? So yan ang paliwanag naman ni Marilyn Chang, no? Na yun yung nag-trigger sa kanya. Well, if kung ilalaban ito ni ni Marilyn Chang, no? Well, malabo talaga rin namang ma-strike or mabigyan ng penalty si Jovelito kasi wala naman talaga siyang binanggit na pangalan diyan sa video niya, no? Kaya lang, yun nga, well, we don't know if uh, alibay na lang din ni Marilyn Chang, you know, just to justify what she said against Jubilito, yung paggamit niya ng mga harsh word, yung pagmumura, no? Pero yun yung yun yung naging reason ni Marilyn Chang na insulto siya dahil sa thumbnail na yun. Okay? So, reasonable ba yung ginawa ni Jubilito? Well, nag-complain siya, in-accept ni YouTube, valid. Di ba? Hindi naman magre-react sa YouTube na na walang valid reason. No? And kasi nasa guideline talaga ni YouTube na yung paggamit ng mga harsh words against yan. No? Mabilis lang yung pagkakasagot ni YouTube. No? Kasi sometimes it take weeks, even months bago mag-respond si YouTube. So, it so happen lang, maybe, no, talagang strict ngayon si YouTube sa mga ganyang klaseng complaint. That's why, na-action ang agad yung kay Marilyn Chang at na-strike siya. Noong una, inisip ko baka kasi nagkaroon ng notification kay Jubilito na siya ay gumagamit ng video. Pero it seems na hindi naman ganon yung style ni Jubilito. So, talagang nag-complain siya kay YouTube at pinasa niya yung link na yun. No? Kaya nabigyan siya ng strike si Marilyn Chang. Okay? So, yung paggamit po kasi ng mga ganong option kay YouTube, pikon, well, katulad nga kasi ang kino-complain, ang sinasabi ni Ma'am Marilyn Chang na pikon daw si Jubilito kaya siya ini-strike. Well, kung papakinggan natin yung paliwanag naman ni Jubilito, meron siyang standard, no? Mayroon siyang sinet ng kanyang limit kung hanggang saan mo siya titirahin. Di ba? And may ganun talaga mga vlogger. We need to respect it. Ganun sila. Ako, katulad ko, yes, that's my limit, but as much as possible, ayoko rin mag-strike. No? Ayoko rin mag-strike. But, yun nga lang, katulad ng sinabi ko, iba-iba ng diskarte yung mga vloggers. So, kung di mo ma-respect yun, then, di mag-retaliate ka sa kanya by bombarding him with your words again. Di ba? Pero, kung in-apply ni Jubilito yun, he's just practicing what YouTube, no, gave to us in case may mga ganitong sitwasyon. Kung napikon man siya or hindi, well, it's his right na in-execute niya lang or in-exercise niya lang dahil yun yung binigay ni YouTube. Kung napikon man siya o hindi, well, siya lang yung nakakaalam. And katulad ng sinabi ko, meron siyang limitations na isinet doon sa mga taong magre-reaction sa kanya or magtatapik sa kanya. Okay? Pa kay Ma'am Marilyn Chang naman, totoo, hindi naman na-mention yung name nyo, di ba? Inako ninyo dahil kayo yung nagsalita, di ba? Yun yung consequences ng nangyari sa inyo. Okay, so ito po ay aking opinion lamang sa inyong dalawang vloggers. It doesn't include the community where I am in right now, no? So kung babalikan niyo po ako po yung balikan niyo. Huwag niyo pong idama yung community na kung nasaan ako.
This is my reactions based sa inyong mga ginawa. So, you can hit me back with your own explanation. Okay, wala akong problema sa akin. But, in a manner na wala po tayong bastusan. Pare-pareho po tayong vloggers. No? And I respect your opinion. So, yun din yung ina-expect ko. Alright, so hanggang dito na lamang. Usual lang po tayo. Walang personalan. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.